Akala ko, pagkagaling ko, bumili ng challah bread for Shabbat. Akala ko pagdating ko dito sa bahay, ay gising na yung alaga ko kasi past 8 na. Sabi niya, gisingin mo ako ng 7:30. Ayaw ko nga siyang gisingin 7:30. Masyadong maaga. Tapos, di ba pumunta ako sa kanyang kwarto. Hindi pa pala gumising. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo tungkol sa aking alaga. Di ba? Lahat ng naging alaga ko na mga matatanda dito sa Israel, pagka holiday nila, marami kasi silang holiday. Napakasaya nila pag holiday sila kasi nga salo-salo ng buong pamilya. Ayan. Hindi lang naman na holiday ang pagsalo-salo nila. Yun nga ang aking nagugustuhan dito sa Israel kasi may family bonding sila. Parang family reunion sila every Shabbat, Friday night o Saturday. Ngayon, ganun din pagka-holiday nila. Pagka-holiday nila, yun ang sila. Kumbaga, may family reunion sila. Lahat-lahat ng mga magkakapamilya, relatives. Doon magsalo-salo sila. Ang dami nilang pagkain, ang sarap na pagkain, mga cakes, mga fruits, different kinds. Basta plenty, abundance of food pagkaan nila. Napaka-abundant ang food sa kanilang lamesa pagka Shabbat and holiday nila dito sa Israel. Ngayon, itong alaga ko naman, sabi niya sa kapatid niya, saan ba ako pupunta pag holiday ngayong New Year? Sabi ng kapatid niya, bakit? Sanay ka naman nag-iisa pagka holiday. Sabi niya, gusto ko sanang pupunta sa dadalo ng New Year sa bahay ng aking anak. Sabi ng kapatid niya, may pupuntahan sila, ba't ka pupunta doon? Pag pupunta ka doon, wala sila. Parang hindi nila parang wala silang pakialam, di ba? Yung kagaya ng sinabi ko, lahat ng Israeli dito sa Israel pagka ganun na holiday nila ay ang saya-saya nila kasi alam nila na makakasama nila yung kanilang mga relatives, mga apo, anak, mga ganyan. Pero dito sa naging amo ko dito ngayon, biro mo, nagtrabaho daw siya sa bangko 50 years. So ibig sabihin malaki ang malaki ang pension niyan, pero wala siyang hinahawakan. Nagbibigay yung kapatid niya 100 sa isang buwan, kung minsan 100 sa loob ng 2 linggo. Yan. Palagi siyang walang pera. Tsaka yun nga, sabi ko parang naaawa nga ako sa kanya kasi meron siyang gusto na gawin sa kanyang sarili. Hindi siya makagalaw kasi bedridden siya. Nakatali siya kumbaga sa kanyang kama at saka sa kanyang wheelchair. Ngayon, kung hindi ko siya babangunin at hindi ko siya ilalagay sa kanyang wheelchair, wala, doon lang siya. Diba? Ang hirap yung may gusto kang gawin sa iyong buhay, tapos hindi ka makagalaw. Yan. Dito papasok ang buhay ng OFW. Diba? Bilang ako isang OFW, hindi ko alam sa mga ibang OFW. Kasi, kagaya noon, meron akong gustong gawin. Diba? May lupa naman kami. Tapos, dun sa lupa namin, ang daming grasses. Grasses, ang daming damo sa aming lupain. So, dahil minsan kasi, nag-trip kami. Galing kami ng Dead Sea. Dito sa Israel, galing kami ng Dead Sea. Dumiretso kami sa Jericho, Palestine ngayon. Tapos yung dinaanan namin ay puro bundok na kalbong bundok. Pero ang dami doon nagtatakbuhan na mga sheep.
at saka kambing, at saka kabayo. Sabi ko, oh, ang bundok na to kalbo. Pero ang dami-dami nilang ang dami-daming mga sheep. At saka kambing nga, at saka kabayo na nagtatakbo-takbuhan. Saan kaya sila kukuha ng kanilang pagkain? Naisip ko yung lupa namin sa Pilipinas na may mga damo, daming damo. So pwede sana nalagyan din ng kambing o kaya yung sheep o kaya kalabaw. Tapos sinabi ko doon sa anak ko, sinabi ko sa asawa ko, ayaw. Edi sabi naman ng isang, meron akong ka-flat na isang OFW, isang caregiver dito sa Israel. Sabi niya, alam mo, bili tayo ng maganda kaya bumili ng baka, sabi niya. Bumili tayo ng baka tapos paalaga natin sa Pilipinas. Alam mo ba, yung baka every year daw yata na nanganganak yan. So di syempre, pagkalipas ng ilang taon, ay di dadami yung baka natin. Sabi ko, ay oo nga pala Tapos yun nga ang naisip ko, doon sa lupa namin, bibili sana ako ng kahit hindi baka, kalabaw man lang. Tapos sinabi ko nga sa asawa ko at sa aking mga anak, sabi ng aking mga anak, Mama, pag bibili ka ng kalabaw, hindi yan maaso ni daddy dahil puro palaging lasing. At saka hindi niya kayang magawa niyan kasi nga day and night yan lasing. So baka nanakawin pa yung kalabaw mo at saka yung mga kambing mo. Yung mga anak ko kasi nag-aaral sila noon. 3 sabay-sabay sa university. Yan. Tapos yung not knowing, yung isang Pinay na kinausap ko, ginawa pala niya yung pinag-usapan namin noon. Di ba, pag day off namin, syempre, pag day off namin sa Sabado, di usap-usap kami. Hindi ko alam na yung kapatid na yon, isang OFW caregiver dito sa Israel, bumili na pala ng 2 pares na mag-asawang mag-asawang baka. Tapos after 5 years, ang binili niya ay malaki na, yung pwede na siyang ma-breed. After 5 years dito, kaya niya yun. Kaya ng sahod namin dito sa Israel kasi malaki nga ang sahod namin dito sa Israel. Siyempre, yung iba, pinag-ipunan niya. Tapos, yun nga. After 5 years, napag-usapan namin, nag-usap kami about kung anong gagawin yan sa Pilipinas, kung ano kayang pwedeng gawin pag-uwi, mga ganon. Tapos natakil namin, napag-usapan namin about dun sa baka, kumusta na ang baka mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, wala akong baka, wala akong kalabaw, wala akong kambing, kasi wala akong, wala namang maaasahan sa Pilipinas, sabi ko. Diba? Sabi ko, yung asawa ko, araw-gabi yun, lasing. So sabi ng mga anak ko, Mama, pag bibili ka ng kalabaw o kaya kambing at ilagay mo dyan sa lupa natin, baka nanakawin pa ng tao kasi hindi maasikaso ng ama namin dahil nga palaging lasing. Ayun. So sabi niya, alam mo ba, sabi nga nila, every year, mga anak daw, alam mo ba, yung marami na akong baka, sabi niya, yung mga baka na binili ko ng anak na yearly. Sabi niya, bigla akong natawa ako sa kanya na nalungkot naman ako sa aking sarili. Sabi ko, buti ka pa. Di ba? Ano bang lesson dito? Yung lesson dito, yung sana pamilya na mga OFW sa Pilipinas ay magiging cooperative. Kasi alam na natin na pag nasa abroad na ang ating asawa, ating kapatid, ay may pera yan na yan. So, tulungan sana natin siya na mag-grow yung kanyang pera. Yung hindi yung basta ipapadala niya, tapos puro gastos. Wala nang naipon, wala nang natira.
Ngayon, pagbalik ng isang OFW, zero balance siya. Yung buhay niya noon na palaging may pera buwan-buwan, buwan-buwan, nakakatanggap ng pera buwan-buwan, pero palagi naman walang pera sa kanyang palad dahil nga pinadala na at doon na sa Pilipinas ang nag-e-enjoy. Saya-saya na ng buhay nila sa Pilipinas. Sila na ang nakakaramdam ng sarap ng buhay, nakakaramdam ng sarap kung paano gumasto ng pera ng isang OFW. Samantala yung isang OFW, pagtanggap ng pera, wala na. Pinadala na, zero balance na naman ang kamay, empty na naman ang kanyang pitaka, walang laman ang kanyang pitaka. Yan. Tapos, paano nga ba ang laman ng pitaka ng isang OFW? Meron nga bang laman ang aking pitaka? Di ba pinadala ko yung aking sahod last week. Paano ba itsura ng laman ng aking pitaka? Yan. Ganito ang itsura ng pitaka ng isang OFW. Marami maraming laman yan pagkasasahod. Pag napadala na yan, wala nang laman, wala nang laman. Dahil kasi, stay in ako, hindi ko kailangan ng pamasahe, hindi ko kailangan ng gumastos. So, lahat pinadala ko na. Yan. Lahat, walang laman. Talaga ang aking pitaka. May pitaka pa ba akong iba dito? Meron pa akong pitaka dito. May laman nga ba? Wala. Papel lang yung laman, oh. Walang laman nga. Walang laman. Ganito. Wala eh. Litrato yun nasa loob. Ayan. Litrato namin ng aking alaga na namatay na salbahe. Patawarin nawa siya ng Diyos. Nagdusa ako sa kanya ng 10 taon. Ayan. Ganito ang itsura ng pitaka naming mga OFW. Yan, ganito itsura ng pitaka ng isang OFW. Zero. Walang laman. Walang pera. Meron naman. Dito ko nilalagay ang coins eh. Alam niyo ba kung magkano natira sa coins? Nahulog pa. Pagka coins, maingay yan. Ito ang laman ng aking pitaka. Yan. Barya. Hindi naman zero. At least meron. Naghihintay ng pandagdag. 1, 2, 3, 4. 470 shekel. Yan. Lagay lang yan. Huwag ko nang gastusin para hindi masiro balance. Sobra naman akong nakakaawa. Sobra akong napakalungkot na kahit sintimo ay walang laman itong aking pitaka. So, hindi natin gagastusin yan. Gagastusin ko yan pag sahod ko ulit next month. Pag October na. Katapusan ng September na to. Diba? Kalahating buwan pa. Anong date na nga ba ngayon? 15. Bukas 16. Kalahating buwan pa ako. Parang gusto kong umiyak. Tumutulo yung aking luha na basta natutulo na lang siya kasi walang pera. Walang pera ang trabahantes, di ba? Ganyan talaga ang buhay. Bye-bye for now. See you again on my next vlog. Buhay of W. Siguro, siyempre, ako lang ito Baka may magre-react dyan ng mga OFW na maraming pera. Maraming silang pera. Ako lang ito. Hindi ko alam kung may mga ibang OFW na nakaka-relate dito sa aking very relatable na story.
Ayan. Sige na, papaalam ako. Baka iiyak pa ako dito. Baka hahagulhol na naman ako. Comment, please comment down below mga kapatid. Lalo na sa mga OFW kung ano naman ang inyong karanasan bilang isang OFW.